Kung bigla kang mawalan ng trabaho ngayon, kikita ka pa rin ba bukas? Iyan ang tanong na karamihan ay iniiwasang sagutin dahil ang totoo, isang source lang ng income ang dahilan kung bakit maraming Pilipino ang nalulubog sa utang. Sa video na ito, haharapin natin ang realidad tungkol sa pera at pangmatagalang kita. Kung seryoso ka sa negosyo, pera at financial freedom, para sa iyo ang content na ito. Hindi sapat ang sipag kung wala kang kakayahang lumikha ng income kahit walang oras na kapalit. Ang tunay na mayayaman ay hindi umaasa sa sahod, kundi sa skills na patuloy na kumikita. At ang maganda dito, pwede mo itong simulan kahit saan ka man naroroon. Bago tayo magsimula, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Ang channel na ito ay ginawa para sa mga Pilipinong gustong kontrolin ang kanilang financial future. Walang yabang at walang ilusyon, puro totoong usapan tungkol sa pera. Kung gusto mo ng malinaw at diretsong kaalaman, manatili ka hanggang dulo. Ang 7 skills na ibabahagi ko ay hindi uso lang, kundi panghabang buhay. Ito ang mga kakayahang ginagamit ng mga negosyante, freelancer at investors. Hindi mo kailangan ng malaking kapital para matutunan ang mga ito. Ang kailangan mo lang ay tamang impormasyon at desisyon. Kung handa ka nang itigil ang paulit-ulit na pagkakapos, huwag kang aalis. Bawat skill ay ipapaliwanag sa paraang madaling intindihin at madaling gawin. Layunin ng video na ito na bigyan ka ng malinaw na direksyon. Simulan na natin ang pagbuo ng income na hindi ka iiwan sa kahit anong panahon. Number 1, kakayahan sa pagbebenta at persuasion. Ang kakayahan sa pagbebenta ay isa sa pinakamahalagang skills na maaari mong taglayin kung ang goal mo ay magkaroon ng panghabang buhay na kita at seguridad sa pera. Hindi lamang ito limitado sa simpleng pagbebenta ng produkto, dahil kasama dito ang kakayahang ipresenta ang ideya, serbisyo at kahit ang sarili mong value bilang isang profesional. Kahit ikaw ay empleyado, negosyante, freelancer o nagsisimula pa lang sa buhay, kailangan mo ang skill na ito halos araw-araw. Sa tuwing may kausap ka at may gusto kang iparating, gumagamit ka na ng pagbebenta kahit hindi mo namamalayan. Kapag marunong kang magbenta, mas nagiging bukas ang mga pagkakataon para kumita ng mas malaking pera. Maraming Pilipino ang masipag at may galing, ngunit kulang sa kakayahang ipakita at ipaliwanag ang tunay nilang halaga. Dito pumapasok ang tamang paraan ng pakikipag-usap, malinaw na komunikasyon at maayos na panghihikayat. Ang taong kayang magsalita ng may kumpiyansa at malinaw ang punto ay mas pinapansin at mas siniseryoso. Mas mabilis silang pinagkakatiwalaan ng kliyente, boss o potential na business partner. Kapag may tiwala, mas nagiging madali ang pagpasok ng pera at oportunidad. Sa mundo ng negosyo, ang benta ang nagsisilbing buhay ng isang operasyon. Kahit gaano kaganda o katalino ang produkto, kung walang bumibili ay walang kikitain. Sa trabaho naman, ang empleyadong marunong mag-present ng ideya at solusyon ay mas napapansin at mas naiiangat sa posisyon. Sa freelancing, ang marunong makipag-usap at mag-explain ng value ay kadalasang mas mataas ang singil at mas loyal ang kliyente. Ipinapakita nito na ang pagbebenta ay hindi lang ginagawa sa tindahan, kundi sa lahat ng bahagi ng buhay. Ang maganda sa skill na ito ay maaari mo itong hasain kahit wala kang malaking kapital o koneksyon. Kailangan mo lang ng tuloy-tuloy na practice, pakikinig sa kausap at pag-unawa sa tunay nilang problema. Kapag alam mo kung ano ang sakit ng isang tao, mas madali mong maipakita kung paano ka makakatulong. Hindi ito panlilinlang o panluloko, kundi malinaw at tapat na pagpapakita ng solusyon at benepisyo. Kapag tama ang intensyon at malinaw ang mensahe, kusang sumusunod ang kita. Kung gusto mo talagang magkaroon ng lifetime income, unahin mong palakasin at pag-aralan ng skill sa pagbebenta. Ito ang nagsisilbing pundasyon ng negosyo, investments, personal branding at kahit career growth. Habang mas gumagaling ka sa pagbenta ng ideya, mas lumalawak ang mundo ng oportunidad sa harap mo. Hindi ka basta madaling mapapalitan dahil may kakayahan kang lumikha at magdala ng pera saan ka man mapunta. Sa mundong pinapahalagahan ng value creation, ang taong marunong magbenta ay palaging may lugar at kinabukasan. Number 2, kakayahan sa high-income skills at continuous learning. Ang kakayahan sa high-income skills ay tumutukoy sa mga kasanayang may mataas na demand
at may kakayahang magbigay ng mas malaking kita kumpara sa karaniwang trabaho. Ito ang mga skills na hindi madaling mapalitan ng teknolohiya dahil nangangailangan ito ng critical thinking, diskarte at tunay na karanasan. Kabilang dito ang digital marketing, copywriting, programming, data analysis at iba pang online-based na kakayahang ginagamit ng mga modernong negosyo. Maraming Pilipino ang kumikita na ngayon ng dolyar o mas mataas na sahod gamit lamang ang laptop at matibay na internet connection. Kapag meron kang ganitong skill, hindi ka na limitado sa sahod na dikta lang ng lokal na kumpanya. Sa panahon ngayon, mabilis at walang tigil ang pagbabago sa mundo ng trabaho at negosyo. Ang skill na mataas ang halaga ngayon ay maaaring mawalan ng demand paglipas ng panahon kung hindi ito ina-update. Dahil dito, napakahalaga ng ugaling patuloy na pag-aaral at bukas na pag-iisip sa mga bagong kaalaman. Ang taong handang matuto at mag-adjust ay palaging may lugar at oportunidad sa merkado. Ito ang dahilan kung bakit ang continuous learning ay itinuturing na isang panghabang buhay na investment. Maraming Pilipino ang nag-aalangan magsimula dahil iniisip nila na kulang na ang oras o huli na ang lahat. Ang mas delikadong sitwasyon ay ang manatili sa iisang skill na hindi na nadadagdagan ng halaga sa merkado. May napakaraming libreng resources, online tutorials, kurso at komunidad na pwedeng salihan kahit may full-time na trabaho. Ang pinakamahalaga ay malinaw kung anong skill ang nais mong pag-aralan at bakit mo ito kailangan. Sa maliit at tuloy-tuloy na hakbang, unti-unti mong mabubuo ang kakayahang magdala ng mas mataas na kita. Kapag pinagsama mo ang isang high-income skill at tamang mindset, nagiging mas makapangyarihan ang epekto nito sa iyong buhay. Mas nagiging kumpiyansa ka sa pakikipag-usap at pag-negotiate ng sahod o bayad sa iyong serbisyo. Hindi ka na basta tatanggap ng trabaho dahil alam mo ang tunay na halaga ng oras at kakayahan mo. Mas nagkakaroon ka ng kalayaan pumili ng proyekto, kliyente o kumpanya na gusto mong makatrabaho. Sa ganitong paraan, mas nagiging kontrolado mo ang direksyon ng iyong oras at income. Kung ang hangarin mo ay magkaroon ng lifetime income, kailangan mong yakapin ang konsepto ng tuloy-tuloy na pag-improve ng sarili. Hindi sapat ang isang beses na pag-aaral dahil ang merkado at teknolohiya ay patuloy na umuusad. Ang kaalaman na palaging ina-update ay nagsisilbing proteksyon laban sa pagkawala ng trabaho o pagkakitaan. Habang mas nagiging bihasa ka sa iyong skill, mas nagiging mahalaga ka sa industriya. At kapag mahalaga ka sa merkado, ang mas mataas at mas stable na kita ay kusang sumusunod. Number 3, kakayahan sa personal branding at pagpapakilala ng sarili. Ang personal branding ay ang kakayahang ipakita at iposisyon ang sarili bilang isang taong may malinaw at kapaki-pakinabang na halaga sa isang partikular na larangan o industriya. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit may mga taong tuloy-tuloy ang oportunidad kahit hindi sila ang pinakamagaling pagdating sa teknikal na kakayahan. Sa panahon ngayon, mas pinapansin at pinagtitiwalaan ang taong kilala at may kredibilidad kaysa sa taong tahimik lang kahit may galing. Maraming Pilipino ang may talento at kaalaman, ngunit nananatiling hindi napapansin dahil hindi nila alam kung paano ipakilala ang sarili. Kapag malinaw ang iyong personal brand, mas nagiging madali ang paglapit ng trabaho, negosyo at pera sa iyong buhay. Sa mundo ng negosyo at online space, ang pangalan mo ay isang mahalagang asset na pwedeng pagkakitaan sa mahabang panahon. Kapag malinaw sa isip ng mga tao kung sino ka at kung ano ang kaya mong ibigay, mas madali ka nilang matatandaan. Ito ang dahilan kung bakit ang mga content creator, freelancers at entrepreneurs ay patuloy na gumagawa ng content na may saysay. Hindi lang sila nagsha-share para sumikat, kundi para magbigay ng value at bumuo ng tiwala sa kanilang audience. Ang tiwala ang nagiging pundasyon ng pangmatagalan at tuloy-tuloy na kita. Para sa maraming Pilipino, ang pag-promote ng sariling kakayahan ay tila nakakahiya o parang mayabang pakinggan. Ngunit ang totoo, kung hindi mo ipapakita ang iyong halaga, walang makakaalam ng iyong kakayahan. Hindi ito usapin ng pagyayabang, kundi ng malinaw at tapat na pagpapakilala ng iyong expertise. Kapag hindi mo kinontrol ang kwento tungkol sa sarili mo, ibang tao ang magbibigay ng impresyon para sa iyo. At kadalasan, ang impresyong ito ay hindi tumutugma sa tunay mong kakayahan. Ang personal branding ay pwedeng simulan kahit sa simpleng paraan at kahit walang malaking gastos. Pwede kang magsimula sa pag-share ng natutunan mong kaalaman, karanasan at pananaw sa social media
o online platforms. Sa bawat post at mensaheng ibinibigay mo, unti-unti mong binubuo ang imahe ng isang taong may alam at may integridad. Hindi mo kailangang maging perpekto dahil mas mahalaga ang pagiging totoo at consistent sa mensahe mo. Sa paglipas ng panahon, ang mga tao mismo ang kusang lalapit at maghahanap sa iyo. Kung ang layunin mo ay magkaroon ng lifetime income, kailangan mong seryosohin ang pagbuo ng iyong pangalan. Ang skill ay mahalaga, ngunit mas nagiging makapangyarihan ito kapag sinusuportahan ng matibay na personal brand. Habang mas lumalakas ang pagkakakilala sa iyo, mas dumarami ang oportunidad sa negosyo, trabaho at collaborations. Nagiging mas stable ang kita dahil ikaw na mismo ang hinahanap at nilalapitan ng merkado. Sa ganitong paraan, ang pangalan mo ay nagiging isa sa pinakamahalaga at pangmatagalang ari-arian mo. Number 4. Kakayahan sa financial management at tamang pagpapalago ng pera. Ang kakayahan sa financial management ay nagsisilbing matibay na pundasyon ng panghabang buhay na kita at pangmatagalang seguridad sa personal na buhay. Maraming Pilipino ang may sapat o minsan ay malaki pa ang kinikita. Ngunit nananatiling kapos dahil wala silang malinaw na sistema sa paghawak at pag-ayos ng pera. Hindi sapat na malaki ang income kung mabilis din itong nauubos dahil sa emosyonal at hindi planadong desisyon. Ang taong marunong humawak at mag-manage ng pera ay mas may kontrol sa kanyang kinabukasan kumpara sa taong umaasa lang sa susunod na sahod. Kapag malinaw sa iyo kung saan napupunta ang bawat piso, mas nagiging matalino ang mga susunod mong hakbang sa buhay. Kasama sa financial management, ang tamang budgeting, pag-iipon at maayos na paglalaan ng pondo para sa mahahalagang pangangailangan. Hindi ito tungkol sa pagiging sobrang tipid, kundi pagiging responsable at matalino sa bawat gastusin. Kapag may malinaw kang budget, mas nababawasan ang stress, alitan at kalituhan pagdating sa pera. Mas nagiging handa ka sa biglaang gastusin tulad ng emergency, pagkakasakit o pansamantalang pagkawala ng income. Sa ganitong paraan, mas napoprotektahan mo hindi lang ang sarili mo kundi pati ang iyong pamilya. Ang tamang pag-iipon ay nagbibigay ng mas malaking pakiramdam ng seguridad at kapayapaan ng isip. Ito ang nagsisilbing panangga laban sa utang at mga hindi inaasahang problema sa buhay. Kapag may ipon, mas nagkakaroon ka ng lakas ng loob na mag-explore ng mga bagong oportunidad sa karera o negosyo. Hindi ka ganong natatakot sumubok ng bagong venture o mag-aral ng bagong skill dahil may fallback ka. Ang ipon ay nagbibigay sa iyo ng mas malawak na kalayaan para pumili ng mas tamang direksyon. Hindi rin mawawala sa financial management ang kahalagahan ng tamang pag-i-invest ng pera. Ang perang hindi gumagalaw ay unti-unting nababawasan ang halaga dahil sa inflation at pagtaas ng presyo ng bilihin. Dahil dito, mahalagang matutunan kung paano palaguin ang pera sa legal, ligtas at tamang paraan. Para sa mga Pilipino, maraming opsyon tulad ng negosyo, mutual fund stocks o iba pang investment vehicles. Ang pinakamahalaga ay naiintindihan mo ang risk at galaw ng pinaglalagyan mo ng pera. Kung ang hangarin mo ay magkaroon ng lifetime income, kailangan mong maging disiplinado sa paghawak at pag-manage ng iyong pera. Hindi mahalaga kung magkano ang kinikita mo kung wala ka namang naiipon o napapalago sa huli. Ang tamang financial management ang nagiging tulay sa pagitan ng simpleng kita at tunay na yaman. Habang mas nagiging maayos at consistent ang sistema mo sa pera, mas tumitibay ang pundasyon ng iyong kinabukasan. Ang kakayahang kontrolin ng pera ang nagbibigay ng tunay na kalayaan at kapanatagan sa buhay. Number 5. Kakayahan sa pagbuo ng systems at passive income mindset. Ang kakayahan sa pagbuo ng systems ay tumutukoy sa kakayahang lumikha ng malinaw at organisadong proseso na patuloy na gumagana kahit wala ka mismo sa eksena araw-araw. Ito ang malinaw na kaibahan ng palaging nagtatrabaho kapalit ng oras kumpara sa pagkakaroon ng income na may maayos at tuloy-tuloy na daloy. Maraming Pilipino ang nasanay sa aktibong kita, kaya nahihirapan silang mag-isip ng paraan kung paano kikita kahit sila ay nagpapahinga. Ngunit ang mga tunay na matagumpay ay marunong magdisenyo ng flow ng pera at hindi lang umaasa sa sariling lakas at oras. Kapag may maayos kang system, mas nagiging scalable, mas stable at mas matibay ang iyong income sa mahabang panahon. Sa mundo ng negosyo, ang system ang nagpapatakbo ng operasyon kahit wala ang may-ari sa araw-araw na gawain.
Ito ay maaring sales system, marketing system, customer service system, at iba pang proseso na malinaw ang pagkakaayos. Kapag malinaw at simple ang sistema, mas nagiging consistent ang resulta at mas predictable ang kita. Mas nababawasan ang stress at pagod dahil hindi mo kailangang tutukan ng lahat ng detalye mag-isa. Ito ang dahilan kung bakit ang malalaking negosyo ay kayang lumago kahit hindi laging present ang founder. Ang passive income mindset ay hindi nangangahulugang wala ka nang gagawin mula sa simula. Sa katunayan, mas mahirap pa ito sa umpisa dahil kailangan ng matinding pag-iisip, oras at pagsubok. Ngunit kapag naitayo mo na ang tamang sistema, mas nagiging magaan at tuloy-tuloy ang daloy ng pera. Unti-unti kang lumilipat mula sa pagtatrabaho gamit ang oras patungo sa paggamit ng diskarte at sistema. Ito ang pagbabago ng mindset na nagdudulot ng long-term financial freedom. Para sa maraming Pilipino, may iba-ibang paraan upang bumuo ng systems kahit maliit ang puhunan at limitadong resources. Maaaring magsimula sa online content, digital products, affiliate marketing, o simpleng negosyo na may malinaw na proseso. Hindi mahalaga kung gaano kaliit ang simula. Ang mahalaga ay may istruktura at direksyong sinusunod. Habang tumatagal ang system ay pwedeng i-refine, i-improve at palawakin ng dahan-dahan. Sa ganitong paraan lumalaki rin ang income nang hindi direktang nadadagdagan ang oras na ginugugol mo. Kung ang layunin mo ay magkaroon ng lifetime income, kailangan mong matutong mag-isip lampas sa araw-araw na kita. Ang systems at passive income mindset ang nagbibigay ng pangmatagalang tibay at balanse sa iyong financial life. Hindi ka madaling mapapagod dahil hindi lang sarili mong lakas ang umaandar sa likod ng kita. Mas nagkakaroon ka ng oras para sa pamilya, kalusugan at personal growth na madalas napapabayaan. Ang taong marunong bumuo ng system ang may kakayahang lumikha ng income na tumatagal at lumalago sa paglipas ng panahon. Number 6. Kakayahan sa networking at pagbuo ng mahahalagang relasyon. Ang kakayahan sa networking ay tumutukoy sa kakayahang bumuo at mag-alaga ng makabuluhang relasyon na may pangmatagalang halaga sa buhay at negosyo. Sa totoong mundo, mas maraming oportunidad ang nagmumula sa mga taong kilala at pinagkakatiwalaan ka kaysa sa dami lang ng alam mo. Maraming Pilipino ang masipag at may talento, ngunit nauunahan ng mas konektado kahit pareho lang ang antas ng kakayahan. Ang relasyon ay hindi shortcut sa tagumpay, kundi multiplier ng oportunidad sa negosyo, trabaho at investments. Kapag marunong kang makipag-ugnayan at magpakita ng tamang asal, mas bumubukas ang pinto ng kita at pagkakataon. Sa negosyo, ang tamang koneksyon ay maaaring magdala ng kliyente, supplier, mentor o strategic partner. Sa trabaho, ang magandang pakikitungo at relasyon ay maaaring magresulta sa rekomendasyon, promotion at mas magagandang proyekto. Sa freelancing at online world, ang referrals at repeat clients ang isa sa pinaka-stable at pangmatagalang source ng income. Ipinapakita nito na ang networking ay hindi pakikisipsip kundi tamang pakikitungo sa kapwa-tao. Kapag may respeto at tiwala, mas tumitibay ang relasyon at mas nagiging matatag ang daloy ng kita. Para sa maraming Pilipino, ang networking ay parang peke o plastik sa unang tingin. Ngunit ang tunay na networking ay hindi tungkol sa pakinabang kundi sa pagbibigay bago tumanggap. Ito ay pakikinig, pagtulong at pagiging maasahan sa mga tamang pagkakataon. Kapag kilala ka bilang taong may integridad at malasakit kusa kang nirerekomenda ng iba, sa ganitong paraan ang pangalan mo mismo ang nagiging puhunan mo. Ang kagandahan sa skill na ito ay pwede mo itong paunlarin kahit saan ka man naroroon. Maaaring magsimula sa simpleng usapan, pakikilahok sa komunidad, o pagsali sa online groups na may parehong interes. Hindi mo kailangang maging madaldal o palabiro. Ang mahalaga ay marunong kang makinig at makiramdam sa kausap. Sa bawat maayos at positibong interaction, unti-unti kang nagiiwan ng magandang impresyon. Sa paglipas ng panahon, ang mga koneksyong ito ay nagiging network na may tunay na halaga. Kung ang layunin mo ay magkaroon ng lifetime income, huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng relasyon. Ang pera at oportunidad ay kadalasang dumadaloy sa loob ng tiwala at koneksyon. Habang lumalawak at tumitibay ang network mo, mas dumarami ang posibilidad na dumarating sa buhay mo. Hindi lahat ng kita ay galing sa sipag lamang, kundi sa tamang tao sa tamang pagkakataon. Ang taong marunong bumuo at mag-alaga ng relasyon ay bihirang mawalan ng pagkakakitaan at direksyon. Number 7.
kakayahan sa mindset control, disiplina at pangmatagalang pag-iisip. Ang kakayahan sa tamang mindset ay isa sa pinakamahalaga, ngunit pinakamadalas na hindi napapansing skill pagdating sa pagkakaroon ng lifetime income. Maraming Pilipino ang nagkakaroon ng pagkakataon at ideya, ngunit nauuwi sa wala dahil sa maling pananaw sa pera, tagumpay at sarili. Ang mindset ang nagdidikta kung paano ka mag-isip at magdesisyon araw-araw, lalo na pagdating sa pera, negosyo at trabaho. Kung mahina at pabago-bago ang mindset, kahit gaano kaganda ang skill at oportunidad, madaling masira ang resulta. Kapag matibay at malinaw ang mindset, mas nagiging stable at pangmatagalan din ng iyong income. Kasama sa tamang mindset, ang disiplina, consistency at kakayahang ipagpaliban ang pansariling luho para sa mas malaking layunin sa hinaharap. Hindi lahat ng gustong bilhin ay kailangang bilhin, lalo na kung may mas mahalagang plano at pangarap na binubuo. Ang taong may disiplina ay marunong magsabi ng hindi sa panandali ang saya kapalit ng pangmatagalang kaunlaran. Ito ang dahilan kung bakit may mga taong mabagal sa simula, ngunit tuloy-tuloy at siguradong umaangat. Ang disiplina ang tahimik, ngunit makapangyarihang puwersang bumubuo ng yaman sa paglipas ng panahon. Ang pangmatagalang pag-iisip ay ang kakayahang makita ang mas malaking larawan lampas sa kasalukuyang sitwasyon. Ito ay ang kakayahang magtiis at magpursige sa umpisa dahil may malinaw na bisyon kung saan papunta. Maraming Pilipino ang sumusuko agad dahil naghahanap sila ng mabilis at instant na resulta. Ngunit ang tunay na kita na tumatagal ay bihirang nabubuo sa madali at mabilis na paraan. Ito ay dahan-dahang binubuo araw-araw sa pamamagitan ng tamang desisyon at paulit-ulit na aksyon. Kasama rin sa mindset control ang kakayahang harapin ang kabiguan, pagkatalo at pagkakamali nang hindi nawawalan ng direksyon. Hindi lahat ng negosyo o plano ay agad magtatagumpay kahit gaano ka pa kahanda. Ang mahalaga ay marunong kang bumangon, matuto mula sa pagkakamali at magpatuloy ng mas matalino. Ang bawat pagkatalo ay hindi katapusan, kundi leksyon na nagpapalakas sa iyong karakter at diskarte. Kapag natutunan mong kontrolin ang emosyon, mas nagiging malinaw at maayos ang iyong mga susunod na hakbang. Kung ang hangarin mo ay magkaroon ng lifetime income, kailangan mong unahin ang paghubog at pag-aalaga sa tamang mindset. Ang lahat ng skills na nauna ay hindi tatagal kung mahina at magulo ang pundasyon ng iyong pag-iisip. Habang mas nagiging kalmado, disiplinado at malinaw ang paraan ng pag-iisip mo, mas gumaganda ang resulta ng iyong ginagawa. Ang mindset ang nagsisilbing manibela ng lahat ng desisyon mo sa pera, negosyo at buhay. Ang taong may tamang mindset ay may kakayahang lumikha at magpanatili ng kita na hindi basta nawawala. Ang 7 skills na tinalakay natin ay hindi lang kaalaman kundi mga sandatang pwede mong dalhin habang buhay. Hindi mo kailangang ipatupad lahat sabay-sabay para magsimula. Kahit isa lang na seryosong pagtuunan mo ay pwedeng magbago ng direksyon ng iyong buhay. Ang mahalaga ay kumilos ka pagkatapos mong manood. Maraming Pilipino ang may pangarap pero kakaunti ang kumikilos ng tuloy-tuloy. Huwag mong hayaang matapos ang video na ito na puro inspirasyon lang ang baon mo. Gawin mong simula ito ng bagong mindset, bagong diskarte at bagong aksyon. Dahil ang kaalaman na hindi inaaksyonan ay sayang sa oras at pagkakataon. Muli kaibigan, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Ang bawat subscribe ay suporta para makagawa pa ako ng mas makabuluhang content para sa iyo. Isama mo ang sarili mo sa komunidad ng mga Pilipinong gustong umangat sa buhay at tandaan mo, ang lifetime income ay hindi pangarap lang kundi desisyong ginagawa araw-araw.